Okay, mga Kasimanwa, live sa office ng ating hepe ng Kalibo PNP. We have this morning si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Sir, hihingi po kami ng pinaka-latest na information regarding po sa itong recent na naman na nangyaring bomb joke no, sa Pook Integrated School. Nabasa natin, sir, itong post na to, no? And then nalaman natin na syempre nag-cause na naman ito ng anxiety at hindi ka nais-nais na eksena na naman para sa school. Matter of fact, pumunta nga rin dito yung representative ng nasabing eskwelahan at yun nga, dumating sa point na nasuspend talaga yung klase ngayong araw ng Biyernes. Ano? Sa latest yung investigation, sir, ano po yung good news na maaring at dapat malaman ng mga taga-Puok Integrated School at sa buong community na rin, sir? Well, unang-una pong sa lahat, magandang umaga po ulit, of course, sa ating mga taga-subaybay sa inyong programa po. Unang-una po, we confirm nga po yung about doon sa bomb joke incident na nangyari kagabi. Around 8:36 po yun nung pumunta dito yung isang guro ng nasabing eskwelahan para i-report po yung post na kanilang na-receive, which is na-screenshot nga po yun, and then na-share doon sa group chat nila sa mga teachers doon sa eskwelahan, particularly sa may Pook Integrated School. So, prior to that po, bago pa man po pumunta dito, na monitor na natin yung post na yon. So, kaya nga po nakapag-conduct na ho tayo ng pag-save ng mga digital evidence na kakailanganin natin for that matter, para maipadala agad natin kagabi. Actually, kagabi po na ipadala natin agad yung mga na-save natin na mga needed na digital evidence, which is particularly doon sa account na yun na ginamit for us na ma-process agad po ng ating Regional Anti-Cybercrime Unit 6, kasi sila po yung may capability noon to determine. Yun nga po, meron na tayong mga lead, kumbaga meron na tayong mga persons of interest kung sino yung nasa likod doon, and apparently identified na ho natin. Mostly naman po is yun, student pa rin doon. So, what we are going to do is we need to confirm muna po yun. Okay. Kasi lahat po yun isa-isahin namin, ikatanungin, interviewin as to the participation, kung di, kasi meron no kasing isang post kami doon na tinitingnan na yun yung magli-lead sa amin. Okay. Kung sino talaga yung gumawa ng account na yun. Actually, yung account po is basically bago lang pong yung sinasabing Kalibo Spotted na account na, which is ginamit po yun yung nag-post, nag-share nung isang post ng Pook Integrated School about nga po yun doon sa metal detector na dinonate ng ating butihing mayor, which is pinost niya, and may caption po yun na madaya gali ako't ibomba kana ganun po yung nakalagay na caption. So yun po, yun yung tiningnan natin doon, and as of this time, continuous po yung follow-up natin. We're waiting for the schedule nung pagpatawag po doon sa mga nasambit na mga bata, mga minors, para po makausap natin. And of course, ma-determine natin kung sino ba doon sa kanila talaga yung gumawa nito. But sabi nga, if ever man na hindi sila mag-cooperate sa atin, of course, we will let the digital evidence na na-recover natin, na save natin, yun yung magsasalita para doon, para mapinpoint kung sino po yung may kagagawan noon. Actually, hindi na po ito bago. We all know na this is kailang beses na din po itong ginagawa natin dito, particularly in Kalibo. So, yung mga investigators natin dito is talagang masabi natin kuhang-kuha na po nila yung procedures. So, yun po yung pinagpapasalamat natin sa pagkuha agad ng mga necessary na evidence, particularly dito sa nasambit na insidente. So kung halimbawa, sir, sa range from 1 to 5, nasa anong level na ho yung progress ng investigation at saka yung effort natin? Kung i-range ko po yun, nasa 7 or 8 na po yun. Ganun, okay. What we are doing now is confirmation na lang po. Ayun, okay. Para lang ma-determine natin kung sino po talaga among those individual, kung sino po yung may kagagawan doon. But sabi ko nga, if ever na hindi sila mag-cooperate, we will wait for the
forensic digital forensic examination na gagawin ng ating regional anti-cybercrime unit, and of course with the coordination ng ating mga telcos, doon po natin malalaman kung sino po talaga yung nasa likod nun. So kahit hindi ho sila makipag-cooperate, hindi sila magsalita, yung nakuha na-recover ho nating ebidensya doon mismo sa post na yun po yung gagamitin natin against doon sa nasambit na individual. Oh, and kung kinakailangan, if ever sir, na kausapin din yung mga magulang na tong mga minors, gagawin din sir, ano? Actually po kasama po yan. Okay. Pagpapatawag natin, of course, kasama yung magulang kasi it's part of the process po na especially mga minor po yan na dapat nasa presence, andyan po yung presence ng kanilang mga guardian or yung parents mismo nila. Sir, sa amin kasi sa Aklanon, madagagali ako bomba. Hindi pa naman siya nga, not to speak in behalf, no, na magko-confirm, parang nagjo-joke pa lang. Pero ano yung treatment natin dito, sir? Seryoso pa rin, syempre. Of course, lahat po yun is tinitreat natin seriously. The reason why we are conducting investigation, hindi yung natin pinapawalang bahala ito. And of course, sabi nga, even our municipal mayors, medyo nag-iba din yung mapapansin natin dun sa post niya kagabi about doon. So, lahat po ng klaseng threat, joke with regards to explosive bomb, itinitrato natin seryoso. That's part of the process natin ginagawa ho natin dito. So, yun yung sinasabi natin, sino man pong magbiro about doon, tinuturing nating talagang seryoso yun, talagang habulin ho natin yun with regards po doon sa insidente nung nangyari. Sir, if ever gusto rin nating malaman, no, yung ganitong action taken ng ating Kalibo PNP, it is the RACO yung magpapile ng kaso or Kalibo PNP na, if ever lang? We sa will ganitong sistema coordinate po kasi as much possible kami rin po kagaya ng ginagawa ho natin, as much possible kami po yung magpa-file nun. We'll just need ng aid ng ating regional anti-cybercrime unit, considering andun po kasi sa kanila yung mga equipment, which is and of course yung mga technical people na talagang expert pagdating po sa pag-examine ng mga digital evidence, and of course yung other parts ng social media natin. Sir, curious lang sir, mayroon na ho tayo yung bang dito sa Kalibo PNP alone, may particular tayo na section na humahawak sa mga ganito. Napakabilis po in fairness ng response. Actually po, sabi ko nga po, hindi nito bago. It's part pa rin po ito. Actually, magandang din po yan na magkaroon na tayo ng cybercrime section. Yun. However, as of this time po, considering nga po yung needed ho kasi natin dyan is expert mismo. Kumbaga matrain talaga siya with regards doon. But yung ating general invest, yung mga investigators natin under that, sila po pa yung naghahawak ng ganong klaseng mga krimen. Sige. Sir, congratulations by the way, no, and looking forward sa progress na mas matindi ika nga sa nangyaring ito. May gusto tayong ipahabol na message sa Facebook Live at saka sa recorded interview natin sa mga teachers muna, sa school, sa mga kabataan at saka sa mga parents na rin mismo. Sige sir. Yes, of course, gusto ko nating bigay alam, especially doon sa school muna po, na yung nasambit na insidente, kumaga as of this time talagang maklear naman natin na wala namang ganong as doon sa binabanggit na caption is wala naman pong katotohanan. Okay. Pinabalingan na natin na walang ganon. However, sabi ko nga po, yun is part of the bomb joke, kumbaga. So still, it is punishable by our law. Yun. Kahit sabihin mong nagpa-prank-prank ka lang, but still you're creating panic dito sa mga communities natin, particularly kagaya po nito na nasuspend yung klase, na disrupt po, you still face the consequence na once na ma-link na natin siya doon. So, of course, sa ating mga magulang naman po, yun pa ulit-ulit nating sinasabi, despite nga po ng ating mga coordination with the school and even yung pagkakandak nating symposium, pakiusap po natin parati sa ating mga magulang na tingnan parati yung ating mga anak, especially yung mga minors natin, kung ano po yung mga ginagawa.
kung meron ho silang mga post sa yung mga Facebook account nila, pwede ho nating makuha yun para ma-determine natin kung ano na ba yung ginagawa nila sa social media, especially sa cybercrime. Ano natin sa part of the social media natin ng mga account ng ating mga anak. And of course, sa ating community, gusto nating ipabatid na yung nangyaring insidente na naman po yun, although it is isolated na naman, but still, it creates panic, especially dun sa mga magulang and other student yung nasambit at saka mga school teachers natin. Gusto natin pabatid na wala ho kayong dapat katakot dahil sa ngayong oras po is nasisiguro natin wala naman pong kaakibat na katotohanan yung binanggit na yon. However, ang kailangan ho natin is of course yung strengthen natin yung security, particular dun sa school, para at least yung pangamba ho natin is mabawasan o kaya matanggal po. Masiguro nating safe po talaga yung ating mga anak na pumapasok sa school. Sir, maraming salamat po sa information and God bless po always sa Kalibo PNP. Thank you, sir. Yes po. Maraming salamat din po.